Magandang gabi Pilipinas, mula sa Pag-asa DUST, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Sa ngayon, patuloy po ang pag-iral ng Ridge of High Pressure Area at dito pa rin po yan sa may Northern Luzon. So asahan po natin magdadala ito ng maliwalas na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon kasama ang Metro Manila. At ganun din po dito sa may at Mindanao. Pero syempre, gaya po ng nararanasan natin, posible pa rin ang pagkakaroon ng mga panandaliang pag-ulan. At dahil nakaranas po tayo ng mainit na panahon ngayong araw ng Martes, silipin po natin ang highest temperature mula sa Pag-asa. Kaninang alas 2 ng hapon, naranasan po sa Subic, Clark ang 36.7 degrees Celsius. Sinundan naman po ito ng Cabanatuan City at Naiya, Parañaque na parehas na merong 36.4 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City, umabot naman po ang temperatura dyan sa 35.5 degrees Celsius, habang sa General Santos City yan po ay nasa 35.3 degrees Celsius. Kasama karanas ng mataas na temperatura ay ang Port Area Manila na merong 34.7 degrees Celsius. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Base po sa 3-day weather forecast ng Pag-asa, para po sa Baguio City, good weather condition po tayo dyan sa susunod na 3 araw. Ang agwat ng temperatura nasa pagitan po yan ng 15 to 26 degrees Celsius. Dito po sa atin sa Metro Manila, asahan din natin ang pagkakaroon ng bahagyang maulap na kalangitan, lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kadalasan meron po itong kasamang mga panandaliang pag-ulan, simula po yan bukas araw ng Miyerkules po sa Huwebes at sa Biyernes. At para naman po sa Metro Cebu, asahan dyan ang good weather condition for the next 3 days, liban na lamang po sa mga localized thunderstorms. At para naman po sa Metro Davao, fair weather condition din po dyan sa susunod na 3 araw. Ganitong klaseng panahon din po ang dapat asahan sa Zamboanga City. Huwag na lamang pong kalilimutan ang pagdadala ng payong dahil posible rin ang mga isolated cases of rain showers and thunderstorms sa susunod na 3 araw. Marami na ang nagtatanong kung tag-ulan na nga ba. Paglilinaw lamang ng Pag-asa, wala pa po tayo sa opisyal na tag-ulan. Nananatili pa rin tayo sa hot and dry season. Pero dapat mapaghanda na rin natin ang ito po ang forecast rainfall o yung dami ng ulan para sa buwan na ito. Paliwanag ni Pag-asa weather forecaster June Galang, karamihan sa mga lugar sa bansa ay nasa ilalim po ng code green. Ibig sabihin near normal o halos normal naman ang dami ng ulan na matatanggap natin para po yan sa buong buwan ng Hunyo. Liban na lamang po sa areas ng Palawan, ganun din po sa may bahagi ng Cordillera, kasama ang National Capital Region, Dagupan, Zambales, Subic, Pangasinan, Pampanga at Tarlac, kung saan ito po ay nasa code yellow. Ibig sabihin mas mababa o kakaunti lamang ang matatanggap pag-ulan. At dahil naman sa weak El Nino, ayon sa ahensya, posible na makaranas tayo ng 1 hanggang 2 bagyo. Silipin naman po natin ang magiging kilos nito. Base po sa forecast track ng Pag-asa, posibleng dumaan yan dito sa may Visayas area bago po lumabas ng West Philippine Sea o kaya naman tumama yan dito sa may extreme northern Luzon. Pero dahil sa inaasahang pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat, mas mataas po ang chance na recurvature ng bagyo o lilihis po yan bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon naman po alamin natin kung anong oras nga ba sisikat ang araw. Sunrise natin 5:25 ng umaga at ang sunset naman po natin ay 6:22 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang nakasama ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang gabi sa inyo lahat.